Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sabado ng umaga mga Lodi. So ayan, kahapon medyo negative tayo, bad trip ako sa Converge mga Lodi. May mga news na ako kaya lang wala akong internet. May inaayos daw na poste dito banda sa amin. So isang buong araw nakakainis. So hindi ako nakapag-upload kahapon. Actually mga news dito kahapon pa sana to. Pero yung news natin mga idol, no? So pero bago ang lahat, sana i-like nyo yung video natin. Alam nyo na yan mga Lodi. At syempre, subscribe kayo kung gusto nyo ng ganitong content, okay? So let's go. Punta na tayo sa ating malupit na news mga idol. Yung natapos na yung XRP Las Vegas. No? So pero meron nagkaroon ng issue mga idol. Isipin nyo yung Spear sa Las Vegas, yung malaking bilog. Alam nyo yun mga idol? Sabi dito, no way Brad Garlinghouse just spoke at XRP Las Vegas. The Spear in the Las Vegas refused to put XRP on it. But BTC and Ethereum were fine, no? The hate is so forced, it's comical. So, kumbaga, kapag BTC tsaka Ethereum pwede daw, pero pag XRP ayaw nila. Mga idol. So, pakinggan natin sinabi dito ni Brad Garlinghouse. Who here's gone to the Sphere? Yo! Okay, I'm calling for an XRP boycott of the Sphere. And I'm going to tell you why. We tried to do XRP on the Sphere. We thought that'd be pretty cool. They said they would do Bitcoin and ETH and not XRP. Wow! Who's running this here? Denver? Anybody look at it? Thank you to our Chief Marketing Officer at Ripple. It actually ended up saving us money because we spent all that money up and down the street. Grabe. So, boycott daw sa Spear. Dami ni Brad Garlinghouse, no? So, tinabla sila ron, mga idol, bad trip, ano? So, pero ayun, isa mga naging issue, no? Pero ito na yung isang basahin natin kung ano yung mga nangyari, no? Sa XRP Las Vegas, no? Ripple CEO Brad Garlinghouse warns Clarity Act has only a few weeks left if it doesn't pass. No? Ito may bago pala ako news dito. So, canceling ko na to. Meron ako news dito eh. Kasi parang sinabi niya rito, mga Lodi, kung hindi maaprobahan, no, in a few weeks yung ating Clarity Act, baka hindi siya maaprobahan. Asahan na natin na hindi siya maaprobahan soon. No, ibig sabihin magtatagal. Pero ang sinabi dito, mga Lodi, XRP has clarity already, mga idol, no? Kumbaga parang hindi siya importante masyado sa clarity ay sa yung XRP kahit na walang Clarity Act kasi nga may clarity na yung XRP, parang gano'n, no? I have a few weeks to get Clarity Act pass. Ayun nga yun. So kailangan few weeks, no? He added, sabi niya rito, that if it doesn't not happen in this window, it is likely not going to happen anytime soon. No? So, pero may update tayo dyan mamaya, masusurprise kayo, mga idol. No? Kasi kahapon ko pati dapat yun yung news eh. Pero may nakita ko news ngayon bago na medyo goods na goods. No? So, eto naman. CEO Brad Garlinghouse is smash it at XRP Las Vegas. Ito parang sinabi dito, mga idol, na marami kasing nagsasabi na Ripple lang daw, hindi raw importante yung XRP sa Ripple. Pero ang sinabi niya rito, I always found it kind of funny when people question Ripple's commitment to XRP. Today, Ripple is still the largest holder of XRP on the planet. We will continue to be the most interested party in XRP. Being successful, kumbaga gusto nila maging successful XRP. So when I met people who kind of question that, it just doesn't make sense, no? Then drop the hammer, sabi niya rito. Ripple is extremely committed to make XRP the most useful digital asset, the most liquid digital asset, and the most trusted digital asset. Translation for the timeline. Ripple isn't just involved. They're the biggest bag holder on earth. They're not selling, they're not leaving. They are the single most aligned party with the XRP success. So ayan, parang sinasabi lang dito, mga idol, na seryoso sila, mga idol, no?
na gawing solid yung XRP, no? So nauna na yung XRP XRP news natin, sorry. Nauna na yung XRP news natin. Sunod na lang natin yung mga ibang news. Marami ng news dito. Sabi dito, eto, importante rin to mga idol. Alam niyo yung SEBEC? O, ayan. Ripple x SEBEC. So, nagpartner na sila. Confirm. SEBEC CEO confirm partnership with Ripple at XRP Las Vegas Enterprise Grade Payroll. Incoming to the next XRP Ledger. During XRP Las Vegas, SEBEC CEO confirmed that SEBEC HQ is officially partnering with Ripple to build enterprise-grade payroll on the XRP Ledger. Our community members now, the SEBEC has been in talks with Ripple for a long time. So, partner na. Naku, matutuwa yung mga SEBEC community niyan. Mga idol, no? So, partner na sila ngayon, mga lods. Sobrang solid niyan. At eto, yung magandang conversation, mga lodi, o yung interaction ni David Schwartz, no? O si Joel Katz, no, sa comment section. Kasi sabi rito, sabi ni Elon Musk, mga lodi, no, sa hearing, kasi may hearing sila sa OpenAI. Elon Musk says, most cryptocurrencies are scams during OpenAI court testimony. Sabi niya rito, some of them have merit, but most of them are scams. Sabi dito ni Elon Musk, mga idol. So maraming comment dito si David Schwartz eh. There's a lot more agreement that most cryptos are scam than there is on which ones aren't. So ayan yung mga nakalagay diyan. Saan ba 'yon? Marami siya. Ito yung dugtong niya, no. Tapos ang pinaka nag-trending dito is ito, yung post niya na to. If there were a few very rich, very rational people who really believed that there was a 1% chance that XRP could hit 10K in 10 years, there be the XRP up to at least $20 today. Why there aren't? Conspiracy? So ayan, parang sinabi niya, kung maraming mayayaman o mga big time o mga whales na naniniwala na abot ng 10K si XRP in 10 years, bakit hindi pa sila maglagay ngayon ng pera sa XRP? Di ba? At kahit man lang umabot ng $10 o $20 today, kasi kung kung aabot ba ng 10K o kahit man lang mag $20 ngayon, di ba? Ayun yung sinabi niya. Kasi ako mga idol 10K, ako rin di ako naniniwala abot ng 10K. Mga lord, siguro mga malaki na sa akin yung $100 diyan, mga idol. Kumbaga sobrang bullish ko na nun, di ba? At siguro ang pinaka reality sa akin na talagang sobrang laki is kung maabot niya yung pinaka tuktok na 589. Ayun yun. 589 mga lods, no? Pero ito talaga yung sinabi niya na parang maganda para sa akin. The way rich people preserve wealth is by taking bigger risk than other people can stand to take. So ganun yan mga idol, lalo na yung mga nag-hold. Kung kaya mo mag-hold talaga ng matagal, 'di ba? Ayun yung risk mo. Makikita mo na yung asset mo bumababa. Makikita mo yung asset mo na tumataas pero hindi mo kinukuha and then bababa ulit. Yung yung ibang tao kasi hindi kaya yung ganun eh, mga loads, no? Hindi nila kaya makita yung asset nila na bumabagsak, minsan nagpapanik sell na sila. At kapag umaangat naman, minsan kinukuha na nila agad. So kung ikaw kaya mong i-risk yung ganong volatility, ganun din yung ginagawa ng mga rich people. Diba? So, sanayin mo na sarili mo. Ripple is extremely committed to make XRP the most useful digital asset. Ito nga, yung binasa natin kanina, no? Ito na yung last, kanina lang, kahapon ata ito, mga idol. Yung hindi tayo nakapag-upload, pinost ni Bart Garlinghouse. So parang kung titignan mo to, don't fold, no? Huwag kayong tumiklop, no? XRP Army. Parang ganun yung message niya. Even when our backs were against the wall, we refuse to fold. Always great to be back for XRP Las Vegas and even better to see XRP up in lights, no? So parang para sa akin ang message dito ni Brad Garlinghouse is wag kayong tumiklop, no? Kumbaga kapit lang. Parang ganyan muna. Tiisin nyo lang muna. May mangyayari. Parang ganyan yan. Tapos ito yung sinabi ni David Schwartz.
Napakaganda na ito, importante ito mga idol ha. Kasi pag nag-public yung XRP, ay yung Ripple, mga Lodi, pwede na kayong bumili ng stock. Parang si Jollibee, mga ganun, pwede na kayong bumili ng stock nila. So, pwede ka nang bumili ng share mo sa Ripple. Ngayon kasi hindi eh. No, sabi dito mga idol, Tagalogin na lang natin. David Schwartz, CTO ng Ripple, kilala rin bilang Ripple CTO, may mahabang buhok, ay kinumpirma na pinag-uusapan na nila ang paglabas ng Ripple sa stock market, yung IPO, simula pa noong nanalo si Trump noong 2024 at umupo bilang presidente. Ito ay isang malaking balita para sa mga XRP holders dahil, ano ba ang dahilan? Matagal nang may chismis tungkol sa IPO ng Ripple. May mga dokumento na raw na nagpredict nito noon. Ngayon, personal na kinumpirma ni David Schwartz mismo. Sa video sa post, makikita mong nagsasalita si David Schwartz sa isang event at sinasabi niya na mahalaga ay na matagal na nilang tinalakay ang posibilidad na mag-IPO ang Ripple pagkatapos ng eleksyon ni Trump. Ano ang ibig sabihin ng IPO? So ayan, sa mga hindi nakakaalam, initial public offering. No, mag-o-offer ka na in public. I-o-offer mo na in public. Ito yung unang pagbebenta ng shares ng kumpanya sa publiko, sa stock exchange, no? So ayan, halimbawa sa New York Exchange or sa Nasdaq. Kapag nangyari ito, magiging public company na ang Ripple, pwede na bilhin ng ordinaryong tao ang stocks nila. So pwede na tayong bumili ng share ng Ripple, mga idol, no? Siyempre, masarap bumili nun, mga loads, di ba? Para sa XRP, posibleng magdala ito ng mas maraming legitimacy, pera at paglago sa kumpanya na maaaring makatulong din sa presyo ng XRP. Pero hindi yan guaranteed, sabi niya ganyan. Pero makakatulong yan for sure. Ano yung mga reaksyon ng mga tao? Siyempre, may mga na-excite, no? Naniwala na tataas ang presyo ng XRP, yayaman ang Ripple shareholders. May mga nag-aalala, baka magbenta ng maraming XRP ang Ripple para kumita o baka maapektuhan ng presyo. So yung mga kabado dyan, kabado 20. Marami ang nagsasabi na trust the docs, no? Naniniwala sila sa mga dokumentong pinost dati ni Smoke. So pinost ni Smoke yan. Mamaya may ano tayo tungkol kay Smoke eh. So di ba? Sinong ayaw ng ng maging shareholder ka ng ng Ripple? Di ba? Kahit maliit lang. So ayan, tapos na tayo sa Ripple news. Punta na tayo dito sa mga ibang news natin ha. SBI, nako, mukhang bumabanat ngayon ng SHIB kahit medyo bumababa ang SHIB ha. SBI BC Trade includes SHIB in Japanese lending program. SBI Trade officially expands its Rentcoin program to include SHIB, offering Japanese investors regulated lending yields. Nako, 2% to 5%, mga lodi, malaki yan. Sa bangko 0.4. Oh, di ba? APY, eto tignan nyo, 5% to 5%, malaki yan mga lodi. Ayun yung ayaw ng bangko mangyari. The asset is now listed alongside BTC, Ethereum, and XRP on the Exchange International Yield Platform following its successful inclusion on Japan's Green List. This 28-day lending term enables retail and corporate holders to generate passive income from Shiba Inu within a fully compliant financial framework. So, magandang news to para sa Shiba Army, no? Syempre, adoption yan. So, napakaganda niyan. Bullish yan. So, ito, punta naman tayo sa Axia, mga lodi. Learn, play. Alam niyo ito, hindi ko pa ito nalalaro. Itong Axidom. Ano ba ibig sabihin ng Axidom, mga lodi? Ano ba yung dom? Wait lang ha. In-explain kasi dito ni Zio eh. Ayun, yun. Hindi natin nakita. Den of Mystery, ang pangalan ng DOM, mga idol. So, medyo nagtitrending to ngayon. Medyo ginagastosan nga to ni Jihos, mga idol eh. Diba? Nag-open siya ng mga keys dito ng umabot ng $1,000 so $1,000. So, 50,000 pesos sa atin, may 56,000. Mga idol, nag-open siya dyan. So, eto yung mga, ayoko kasi ng mga ganitong laro eh. Ayun, mga ganitong laro eh. Pero, syempre, Axie Infinity, alam niyo na, syempre may mga gusto rin ng ganyan genre. So, sana maging okay yan. Ayun, ito pala yun, no? 500 keys to 1,000 USDT run. O, ayan, no? Imagine, mga idol.
Sabi nga ni Nearview, 1K run is effing wild, G-host the F. Sabi niya na ganun. So parang ano yan, magbubukas ka ba ng box dyan? Ewan ko, hindi ko pa ito nalalaro mga idol. Kasi sa totoo lang, hindi ko gusto yung mga ganitong genre na game eh. Pero kung gusto nyo, search nyo lang yan mga lodi. Play Axidom. Ayan follow nyo lang to. Den of Mystery. Den of Mystery. Yeah? So follow na nga tayo dyan. Follow natin. Sa mga malulupit na Axie guys dyan, gusto pa maglaro. Bean hatching eggs. Ito naman, iba rin ata to. Ito rin ba yun? Eggs in Crop World. Ayan, you never know what worker you could get next. Let's see the best worker. So ayan. Pag gusto nyo mga idol update lang. Kapunta lang kayo sa Ronin. Check nyo yung mga game. Mahilig kasi ako sa mga fighting eh. Ayoko ng mga ganito, mga lodi. Pero syempre, magandang news pa rin to. At least yung Axie o yung Sky Mabis, tuloy-tuloy sila. Hindi sila nawawala, no? May mga update sila, may mga bago silang game. Siguro pag may naglabas ng game yung Axie ngayon na medyo trip ko, saka natin na banatan yan, no? Pero ngayon, ayoko muna ng mga ganito eh. And then, eto na, punta na tayo dito. Ako, mainit na news to. Mga idol, natatandaan nyo si Jerome Powell na sinabi niya na kahit na matanggal siya o matapos yung kanyang termino bilang Fed chair, dahil nga matigas ang kanyang hindi siya aalis, no? Hindi ako aalis. Magiging governor pa rin ako. Alam nyo yung pagiging governor ni Jerome Powell, mga lodi, hindi pala month yun, 2 years pa yun. Mga idol. Kapag natapos siya sa Fed, tapos naging governor lang siya, kasama siya sa 12, tawag dito, 2 years pa yung termino niya dun. So matagal-tagal pa. Anong sabi ni Trump, mga lodi? Sabi niya dito, I don't care if Jerome Powell remains as Fed governor. I want to make sure si Kevin Warsh becomes chair. He also said earlier that Kevin Warsh will cut rates immediately. Ayun ang pinakamalupit dun. This is giga bullish for market. So hinihintay na lang natin mga lods, no, na magka-cut ng rate, mga lods, no, si Kevin Warsh. At syempre, ang inaasahan ko kasi mga lodi, sasabay nila yung sa Clarity dyan eh. Ayun talaga yung naiisip ko kanilang plano. Kaya upo at upo talaga yung si Kevin Warsh. At eto mga lodi, malinaw na kuha. No, kung titignan nyo, ito, yung nagpaplano pa lang yung, nagtatangka pa lang, no? Tatangka pa lang siyang assassinate si Trump. Pumasok na siya, advanced day. Kumbaga hindi ngayon yung event, nag-ano na siya. Nagplano na siya. Oh, yan na siya. Tama, wala pa yung mga sundalo. Basta bumalik siya. Oh, sinetap niya na yung kanyang mga armas. Mga loads, no? Tapos kinuha niya na dun. Tapos bigla na siyang lumabas at namarlin, tumatakbo. Ding, 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 bang. Yan. Malinaw kasi itong kuha na to mga idol, no? So, ayan, pinakita ko lang. So, ito na yung pinakamatinding news natin tungkol sa Clarity Act. Kasi dito, the rumors are confirmed. Sabi dito, mga idol. The rumors are confirmed. Si Paul Baron to, mga lods, Kilala nyo naman siguro yan. Si Paul Baron. Oh, the Clarity Act markup is set for the week of May 11. This is the moment the Wild West era officially ends and the Wall Street era begins. By defining mature blockchains and drawing a hard line between the SEC and CFTC, this bill provides the legal air cover that every major pension fund and sovereign wealth fund has been waiting for. So, ito yan, mga lodi, basahin ko nga. USA Crypto Regulation Timeline. May 11, bipartisan push, final text solidified. June, July, Senate vote, floor debate, full chamber decision. Summer presidential sign, becomes law, clarity achieved. Oh, ayan, grabe. So, ngayon talaga to, mga lods. Mangyayari yan. At abangan nyo yan.
mga idol. Ako, etong 2026 na to, medyo nakadiin na ako dito. Nakadiin ako sa 2026 mga idol, no? Kailangan nating magwagi ngayon, no? Hindi lang sa trade. Sa mga bodega natin, kailangan magwagi tayo ngayon mga lodi, ngayon 2026, no? So, sana kayo rin, sana lahat tayo, okay? Sa mga nagtitiis diyan, sa mga hindi naniniwala mga lodi, no, na diyan, mga nagko-comment diyan na wala XRP ganyan. Okay lang 'yun. Kasi may nag-comment dito, marami daw siyang hawak, ganito ganyan, pero di siya believe sa XRP. Bitawan mo na 'yung XRP, huwag ka na maglagay ng XRP sa portfolio mo. Yung beat hawak. Ha? Hawak niya ba yung beat? Ayan, no? So, makapatawa kasi si boss eh. Hawak mo daw ba yung beat, sabi niya. So, ayun mga idol, no? Ito yung ating, ngayong umaga. Pasensya na kayo mga lodsa. Kasi kahapon, wala talagang internet. Nagkaroon ng inaayos dito banda sa amin sa poste ng Converge. So, paputol-putol yung internet. Hindi natin hindi na sustain. So, nabibisit na ako. Meron lang wifi. Tapos, yung sa land, wala. Simula umaga. Kaya hindi ako sa PC ko kasi sa LAN nakakonekta, wala namang wifi yung PC ko. So hindi ako nakapag-update talaga. Pero nakapag-ipon ako ng news kasi nga paputol-putol eh. Tapos ayun na, wala na, hanggang nawala na. So wala, nag-inom na lang ako. Kaya medyo masakit pa yung ulo ko ngayon. No, pero syempre, mag-news tayo ngayon. Kaya yun na nga, nag-news tayo. Check muna natin yung chart natin, mga idol, no? So update tayo sa trade natin, mga lodi. So ngayon 1.38 ang ating XRP. Ang Dogecoin natin nasa 0.18 pala, mga idol. So umangat pa rin to, mga idol. Ito yung mas umangat ngayon eh. Kung titignan nyo, halos pantay lang yung dati mas malaki pa nga yung XRP ko eh. O ngayon yung XRP ko ongoing natin 7.3. Sa Doge 20 na 20k. So naunahan pa. Pero yung Bitcoin natin ngayon nasa 78.3. Okay, so goods pa rin 'yan, mga lodi. At sa tingin ko maganda yung chart natin, mga idol. So ingat kayo sa pagte-trade nyo ngayon, lalo na weekends ngayon. Mga idol, alam niyo naman pag weekends medyo slowly downtrend tayo. Depende, no? Pero ngayon sa tingin ko slowly downtrend tayo. Sana kumapit lang, no, hanggang mapasa yung clarity. Lumapit lang tayo hanggang mapasa yung clarity, mga idol. Ayun lang yung pag-asa natin sa buhay. Yung Clarity Act, mga lods, no? So ayan, pero syempre everyday news tayo. Okay? So ayan, abawi ako sa inyo mamayang gabi, mga lods. Sa news natin, in-upload ko lang yung mga naipong ko news kahapon. Hanggang kaninang umaga na konti lang naman yung nakita ko. So maghanap po tayo ng news ngayon para ma-upload natin o may update ko kayo mamayang gabi. Kita-kits tayo, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyong lahat, mga idol. At What's up? Subscribe to Clubs Gaming. Whew, just in time. Subscribe to Clubs Gaming at subscribe to Jabla. If you want to subscribe to me, it's in the description. Oh, yeah. ayun, Yeah, it's okay. W.